So, kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipino Noisy. So, ngayon, another update na naman tayo patungkol sa mga Paugos at syempre, Mayor Alice Go, the most viral mayor in the Philippines. At syempre, about nga to kay, merong expose dito si Senator Senator na, Toto for Senator, about kay Gatchalian at kay Ontiveros. So, yan yung panonoorin natin. This video is from Historia Pinas. So, it has a title. Meron itong pamagat na hala. 5M bawat ulo? Question mark. Gatchalian at Ontiveros, delikado ang buhay. Triad ni Alice, gumalaw na. So, puro mga question mark siya. So, bago natin simulan, Historia Pinas, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganito reaction video, may kasama kayo manood. Huwag na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin bagagawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, hala, 5 million bawat ulo. Gatchalian at Ontiveros, delikado ang buhay. Triad ni Alice Go, gumalaw na. Naku po. So again, like, comment, share, subscribe. Start. Na binayad na daw nila. Ulit. Na binayad na daw nila. Tig 5 milyong piso. Grabe. Ang ulo ni Senator Risa at Senator Win Gatchalian. Grabing expose yun ha. 5 million pesos. Siguro, tawag dyan. Dahil ba, si Senator Gatchalian at Ontiveros yung, talaga, sa mga pogong to. Nakapokus talaga. Nako. Ito ang Historia Pinas. Oh my God! Grabe to. Nababahala na ang taong bayan sa kaligtasan ni Senator Win Gatchalian at Senator Risa Hontiveros matapos isiniwalat ni Toto Kausing sa kanyang latest YouTube live na di umano nagbigay si Mayor Alice Go ng patong na tig 5 milyong piso bawat ulo. Actually, before pa lumabas itong yung expose ni tawag dyan, Toto Kausing, alam ko na naman or I know for sure marami na naman sa atin dito na parang naano na natin na my goodness, delikadong buhay ng mga taong to. But anyways, bago naman pumasok si Sen Gatchalian at Sen Hontiveros dyan, alam naman na nila na magkakaroon talaga ng some kind threat sa mga buhay nila. It's not new to them naman siguro. Even this, Mr. Toto Kausing, meron din yan. Nila Senator Gatchalian at Senator Risa Hontiveros, kailangan na talaga ang pagdubli ingat ng mga senador na nagbubunyag sa iligal na operasyon ng Pogo sa Bamban Tarlac. Parang anghel sa ating paningin, yung pala malademonyo ang mga ginagawa. Grabe ka, Alice Guo o Guwaping. Matapos na isiniwalat ng mga senador ang mga tinatago ni suspended Mayor Alice Guo sa kanyang tunay na pagkatao, basic lang talaga sa kanya ang magsuhol para gurgurin ang mga haharang sa kanyang mga plano. Kasi sa Grabe, well, kung ganun kalaki talaga yung Pogo or may mga big bosses pa talaga siya, baka nga may mga ganun talaga na possibilities. But syempre, tawag dyan, di din yun ganun kadali. Kasi yun nga, sabi naman ni Toto Kausing na yang si Ontiveros at Gatchalian ay mga well protected naman siguro yung mga taong yan. 'Di ba? Ewan din natin. saliin pa lang ng Mayora, aabot na ng 300 million pesos. Ayon pa kay Attorney Toto Kausing, tungkol sa ginawang raid ng PAOK sa Pogo Hub sa bayan ng Bamban, ay di umano meron nang nagtimbre na general sa mga big boss ng Pogo sa Bamban na pinatakas na nito ang mga Chinese kasi darating na ang mga CIDG. Grabe pala ang general na ito. At ang general na ito ay tumatanggap ng buwanang payola kay Mayor Alice Guo at pinangalanan na ito ni Attorney Toto Kausing na si General Camarat. Oh my God, grabe to. Natawa ko dun sa oh my God, grabe to. Well, mas natawa ko dun kay Toto Kausing na may mga pinapangalanan talaga siya, like grabe ang tapang. Na ba talaga kalaganap ang korupsyon sa ating bansa na ang mga matataas na opisyal ng ating gobyerno ay nasusuhulan ng pera? Kailan ba ito mababago? O ganito na lang ba talaga ang Actually, that's not new. Tapos yung kailan mababago naman, I think malabo,
Pwera na lang siguro kung meron na namang Oplan corruptor, something like that, yung dididuin lahat ng mga corruptor ba? Mga corrupt. Pinas habang buhay. Kaya dahil sa trending na kontrobersyang ito tungkol sa Pogo, nagbigay ng samot-saring komento ang ating mga madlang netizen. Yun. May nagtraidor, nakakahiya kung totoo man. Kung akusasyon na to, ibalik na ang parusang bitay. Sayang pasahod natin sa mga korap na mga opisyalis ng gobyerno. Grabe naman. Yan din talaga yung some kind pinagtutulakan ng karamihan dito, na yun nga yung bitay, parang ipabalik siya kasi yun, parang tawag dyan, mas lalo ng nagiging worse yung mga nangyayari ngayon sa Pilipinas. 'Di ba? Kayo ba, agree ba kayo na ibalik yung bitay? Ako parang tawag dyan, 50-50 pa ako kasi dati agree ako, but at the same time 50-50 ako dyan kasi syempre mga maimpluwensya nga yung mga kadalasang tawag dyan, nagloloko sa atin dito, di ba? Mga mayayaman. Of course, yung bitay na yan, wala na malulusutan nila yan. Di ba? Pwede silang mag-frame ng ibang tao sa mga ginagawa nilang kasalanan. Sino na naman yung mga mag-frame? Yun din yung mga kawawa. Kaya nga, dapat, bago natin itawag dyan, ipatupad talaga yung bitay, dapat yung justice system talaga is 100% talaga na tawag dyan, gawin talaga yung trabaho nila, men. Like, yun, walang magpapabayad. At the same time, yung investigasyon ay thorough talaga. 'Di ba? Yung walang mga inosente na mapaparusahan ng hindi naman nila kasalanan, 'di ba? Yun lang naman. Kapag siguro darating yung time na yan, yun, baka mag-agree na ako sa bitay. But yung mga ganito, itong panahon pa natin ngayon, kawawa yung masusubo dyan, men eh. Yan ang kababayan pa natin ng mga protektor sa mga masasamang gawain. Yung check pa. Paano na lang kung palayasin na tayo sa sarili nating bansa tapos kontrolado na nila tayo. Kaya nagagawa nila yan. Nasubukan na kasi nila, pera lang naman katapat sa matataas na opisyal. Kaya invisible sila. Malalaking tao sa gobyerno ang natatapalan nila ng pera. Mabigat That is the sad reality dito sa Pilipinas. Yung pera-pera talaga, men. Like, grabe yun. Perahan na lang dito sa Pilipinas talaga. Alam nyo naman yan. Hindi naman bago na yan dito sa Pilipinas. Yan yung isa sa nakakalungkot eh. Like, kahit saan ka naman siguro manunood, men, or so mga balita, kahit na mga traffic enforcer nga lang, mga buhaya na eh. 'Di ba? Ano pa yung mga politicians talaga. Ewan ko ba dito sa mga nakaupo sa gobyerno. Though hindi ko nila lahat, pero grabe, talamak. Talamak yung mga mukhang pera. Grabe. Sad. ang laban, malalaking isda ito. Gamitan dapat ng kamay na bakal. Sa lahat Yan. po ng mga umuusig sa pugo, mag-ingat ng mabuti. Panahon na, iligpit lahat ang mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Mabuhay po kayo. Dapat na talagang ikulong yan kasi Yun din yung huling comment. Ano din yun? May point din yun. sa mga mambabatas na magtatanggol sa mga nagsisiwalat ng katotohanan. Nakaka-alerto na ito. PBBM, dapat na ito ay bigyan ng aksyon. Ingat po kayo, Attorney Toto Causing, dahil ipinagpalit na sa pera ang dangal ng Pilipino. God bless you, Attorney Toto Causing. So yun, si Atty. Toto Causing, syempre siya parang sacrificial lamb din siya, no? Or sacrificial lamb, tama ba yung word? Basta something like that. Willing din siyang i-risk yung buhay niya, men. Kaya if ever talaga natatakbo tong senator, kasi yung pangalan ng YouTube channel niya, Toto for Senator eh. Iboboto nyo ba tong taong to, men? Comment nga kayo sa baba. So that's it na lang muna. That is from Istorya Pinas. Panoorin nyo yung full video nasa description box below. Also, don't forget to support na rin Toto Causing, Toto for Senator, at Istorya Pinas. Tapos syempre, before you leave, don't forget to subscribe our YouTube channel, Filipino IC. So like, comment, share, subscribe. So kita nyo naman yun, men, yung some kind sources or from the sources of Mr. Toto Causing na 5 million per head daw dito kay Sen Gatchalian at Sen Hontiveros. Actually, kung totoo yun, sobrang nakakalungkot, men. At the same time, alarming siya. Kasi ganun na ba talaga kalakas itong pogong to? Na to the point, maglalagay sila ng patong sa ulo sa
mga tawag dyan, didikdik sa kanila. Like men, can you imagine that? Ilan kaya yung patong sa ulo ni Toto Kausing yan? 'Di ba? Kung 5M yung sa mga senador. Yung sa mga senador kasi, ano din kasi talaga sobrang napahanga din kasi talaga ako sa mga investigasyon nila. Like, grabe, halos kada araw ata. Meron silang mga bagong nahahalungkat eh. Like, kita nyo naman yun, yung mga winyilin, yung mga passport, yung guwaping, yung grabe. Sobrang grabe yung paggalungkat nila like magugulantang talaga yung side ni Alice Go. Actually, may nakita ako sa may nakita akong video dati sa News 5 ata yun na may sinabi yung attorney nila na weak daw yung mga allegations sa kanya. Like, what? Weak pa yun? Grabe yung tinawag na weak yung mga passport na nag-match yung NBI na parang may stolen identity na anak siya ni Winnie. Grabe, weak pa yun? Ano na lang sa kanila yung strong, di ba? Kayo ba? Do you think weak yun or weak lang talaga silang mag-isip? Comment nga ka sa baba. Ayun lang naman guys. Sen Gatchalian at Sen Hontivero, sana mag-ingat kayo, Kasi syempre, we need you these times na grabe. Sobrang talaga. Sana, kasi grabe, kaya yung mangyayari talaga sa Pilipinas if ever hindi ito nahalungkat ng mga pogong, Like, grabe. Lalaki at lalaki talaga siguro yung empire ng mga inchik na to dito sa Pilipinas. Tapos malay natin yan pa yung gagawin nila mga base if ever na magkaroon ng war dito sa Pilipinas at China, di ba? Yan yung isa din sa pinaka nakakalungkot. Kaya dapat talaga di tayo dapat magkumpiyansa masyado, So I think hanggang dito na lang muna guys. So kayo ba? Ano ang masasabi nyo dito? Again, comment down below. And yeah, that's from Istorya Pinas, Toto Kausing, and yeah, Filipino IC. So like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.